Pagbati, para sa ating talakayin sa ikalawang aralin, ang ating paksa ay mabisang paglahok sa integrasyon ng personal at interpersonal. Ang sining ng pakikipag-ugnayan o ang integrasyon ng sarili at kapwa. Ang mabisang komunikasyon ay nagsisimula sa balanse ng ating sarili at ng ating kapwa. Sa isang banda, nandoon ang personal na interaksyon, ang sarili nating pagpili ng wika upang ipahayag ang ating emosyon, opinyon, at pagkakakilanlan. Sa kabilang banda, mahalaga rin ang interpersonal na interaksyon o ang sining na pakikipag-ugnayan sa ating pamilya, kaibigan, guro at maging sa mga tao sa internet. Layunin ng araling ito ay integrasyon, ang pagsasama-sama ng wika, tono at estruktura upang mas maging mabuting tao tayo sa totoong buhay. Upang makamit ito, himayin natin ang 5 pangkat ng 5 mahalagang haligi ng komunikasyon. Una, ang kalikasan ng wika. Pag-unawa na ang wika ay buhay at nagbabago. Ikalawa, modelong speaking. Ang pag-iisip muna bago magsalita batay sa sitwasyon at kausap. Ikatlo, magagalang na pananalita. Ang pagpapanatili ng kulturang Pilipino at respeto sa lahat ng oras. Ikaapat, panuntunan ni Greece sa pag-iwas sa miskomunikasyon sa pamamagitan ng tapat at malinaw na pahayag. At huli, tekstong multimodal. Matalinong pagbuo at pagsusuri ng mga video, post, at memes. Sa pamamagitan ng mga haliging ito, matututuhan nating iugnay ang ating sarili sa ating lipunan ng may talino at respeto, wika, tono, at estruktura. Hihimayin natin ang 3 pinakamahalagang haligi kung bakit nagiging matagumpay o palpak ang pakikipag-usap natin sa ating sarili at sa kapwa. Ito ang wika, tono, at estruktura. Tandaan natin, sa komunikasyon, hindi sapat na mayroon tayong sasabihin. Ang mabisang pagpapahayag ay nakasalalay sa kung anong wika ang ating gagamitin, paano ito bibigkasin, at paano ito aayusin. Kapag hindi nagkatugma ang 3 ito, asahan natin ang miskomunikasyon at hidwaan. Ang unang haligi ay ang wika, the choice of words. Ang wika ay kasangkapan natin sa pagpapahayag, kasama rito ang pagpili ng tamang mga salita, talasalitaan o bokabularyo. Depende o batay sa kung sino ang ating kausap. Hindi lahat ng salita ay angkop sa lahat ng sitwasyon. May mga salitang formal, may mga kolokyal, o may pabalbal at may mga terminong teknikal na para lamang sa mga eksperto o dalubhasa. Ano nga ba ang epekto ng pagsasaalang-alang ng pagpili ng wika? Ang maling pagpili ng wika ay maaaring magresulta sa pagkabigo na maiparating ang mensahe o kaya ay kawalan ng respeto sa kausap. Halimbawa, sa isang klase, tulad ng sitwasyon ng paghingi ng pahintulot na lumabas ng silid-aralan. Maling wika sa guro kung ang sasabihin ng mag-aaral ay, "Sir, itis, kulang si Bes sa labas ha, wait lang." Masyadong pabalbal at walang respeto para sa isang guro. Ano ang tamang wika patungo sa guro para ikaw ay magpaalam? Paumanhin po sir, maaari po ba akong lumabas sandali upang may kausapin? Kung ito naman ay para sa kaibigan, ang tamang wika ay, "Uy, labas lang ako saglit ha. Sagot ka, may chika lang ako bes." Angkop ang kolokyal na wika dahil magkaibigan ang nag-uusap. Ang ikalawang haligi naman ay ang tono o the manner of delivery. Ang tono ay hindi lang tungkol sa lakas o hina ng boses. Ito ay tumutukoy sa emosyon, saloobin at kulay ng pagbigkas ng mga salita. Kasama rin dito ang intonasyon o diin. Sa text o social media, ang tono ay makikita sa paggamit ng mga bantas o kaya ay all caps o emojis. Ang isang salita ay maaaring magbago ang kahulugan depende sa tono ng nagsasalita. Ano ba ang epekto nito?
Kahit tama ang iyong mga salita, kung mali o agresibo ang iyong tono, ay maaari itong ikagalit o ikasama ng loob ng iyong kapwa. Anong halimbawa nito sa loob ng klase? Halimbawa sa isang sitwasyon ng pagsasabi o paggamit ng salitang sige. Pwedeng ang unang tono ay masigla at nakangiti. Sige, may kasamang thumbs up. Ang ibig sabihin ay pumapayag ng may kagalakan. Ano ang ikalawang tono? Pabulong at padungaw, pasinghan. Sige, nakasimangot. Anong ibig sabihin nito? Pagbabanta o napipilitan lamang. At ang ikatlong haligi ay ang estruktura, the organization and context. Ang estruktura ay ang paghahanay, pagkakabuo, at lohika ng iyong mga pangungusap. Paano mo sinisimulan ang iyong pahayag? May maayos ba itong daloy? Kasama rin dito ang tamang balarila o grammar at ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya upang hindi maging magulo ang mensahe. Ano ang epekto nito? Kung magulo ang estruktura, maliligaw ang nakikinig at hindi nila maiintindihan ang pangunahing punto ng iyong sinasabi. Anong halimbawa nito sa isang sitwasyon sa klase? Halimbawa, nagpapaliwanag kung bakit ka nahuli sa klase o na-late. Ito ang magulong estruktura. Sir, ang traffic kasi dun sa may kanto, tapos naiwan ko yung ID ko, kaya bumalik ako sa bahay, tapos umulan pa po, kaya ayun, na-late ako. Sabog ang ideya, walang preno, paikot-ikot at nakalilito. Ano ang maayos na estruktura ng pagsasabi nito? Paumanhin po, sir. Kaya po ako nahuli ay dahil sa dalawang dahilan. Una, naiwan ko po ang aking ID kaya kinailangan kong bumalik sa bahay. Pangalawa, naabutan po ako ng matinding traffic sa kanto dahil sa ulan. Sa ganitong pahayag, malinaw, logikal at madaling intindihin dahil may maayos na pagkakasunod-sunod gamit ang mga traditional na devices, ang una at pangalawa. Dumako naman tayo sa kahalagahan at kalikasan ng wika. Bago natin himayin ang kahulugan ng wika, isipin muna natin ito. Paano kaya kung isang araw ay biglang mawala ang kakayahan nating magsalita, magsulat, at magsenyas? Tiyak na magkakagulo tayo. Hindi natin masasabi kung masaya tayo, malungkot, o may sakit sa atin. Dito natin makikita na ang wika ay hindi lang basta mga salitang lumalabas sa ating bibig. Ito ang pinakapundasyon ng ating pagkatao at lipunan. Sa interaksyong personal at interpersonal, ang wika ang nagsisilbing pinakapangunahing tulay upang maipahayag natin ang ating saloobin, opinyon, at pagkakakilanlan. Kung walang wika, walang komunikasyon. Kung walang komunikasyon, hindi uunlad ang lipunan. Upang mas maunawaan natin kung paano gumagana ang tulay na ito, pakinggan natin ang tanyag na definisyon ng linguistang si Henry Gleason. Ayon sa kanya, ang wika ay isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura. Ngayon ay dumako naman tayo sa 5 kalikasan ng wika. Una, ang wika ay may masistemang balangkas. May sinusunod na maayos na sistema o hakbang ang wika upang makabuo ng kahulugan mula sa tunog patungo sa salita hanggang sa maging pangusap. Halimbawa, sa salitang aso. Ito ay binubuo ng 3 tunog at ang tamang balangkas o ayos nito ay A, S, at O. Hindi rin pwede sa pangungusap ang sabihing tumakbo aso ang, dahil magiging magulo ang balangkas nito, kaya't ang wastong ayos o balangkas ay ang aso ay tumatakbo. Ikalawa, ang wika ay sinasalitang tunog. Ang tunay na wika ay nagmumula sa mga tunog na nalilikha ng ating aparato sa pagsasalita, tulad ng labi, dila, ipin, lalamunan at iba pa, na may sadyang kahulugan at mga nakasulat na titik ay simbolo lamang ng mga tunog na ito. Halimbawa, tulad ng pag-iyak ng sanggol. Ito ay maaaring magbigay ng mensahe o kahulugan sa kanyang ina o tagapag-alaga na siya ay may pangangailangan, maaaring nagugutom, masama ang pakiramdam, at iba pa. Ikatlo, ang wika ay arbitraryo.
Ang pagpili ng salitang gagamitin para sa isang bagay ay pinagkasunduan lang ng mga tao sa isang lugar. Walang iisang batas sa mundo kung ano ang dapat itawag sa isang bagay. Halimbawa, ang hayop na apat ang paa at tumatahol ay tinatawag na aso sa Tagalog, dog sa Ingles, pero sa Espanyol at idong sa Ivatan. Nagkaiba sila dahil iba-iba ang pinagkasunduan at sinang-ayunan ng bawat grupo na itawag sa hayop na ito. Ang ika-4 na kalikasan naman ng wika ay dinamiko. Ang wika ay buhay, nagbabago at lumalago. Sumasabay ito sa paglipas ng panahon, teknolohiya at bagong henerasyon. Kaya may mga bagong salita na umuusbong at may mga lumang nawawala. Noon, ang tawag sa mga dumaraang komersyal o patalastas para sa isang produkto ay tinatawag na patalastas. Nagpalit ng panahon, tinawag itong komersyal, at ngayon, dahil nasa mas bagong kapanahunan at social media, tinatawag na itong ads o advertisement. At ang huling kalikasan ng wika ay ang wika ay kabuhol ng kultura. Hindi mapaghihiwalay ang wika at kultura. Sinasalamin ng wika ang paraan ng pamumuhay, tradisyon at mga bagay na mahalaga sa mga taong gumagamit nito. Sa Pilipinas na bansa, ang palay at bigas ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Marami tayong salita para rito, batay sa estado nito. Palay kung ito'y tanim, bigas kung binalatan na, kanin kung luto na, bahaw kung malamig na kanin, at tutong kung sunog na kanin. Sa Ingles, iisang salita lang ang katumbas ng lahat ng ito, kundi rice. Ito ay nagpapakita o sumasalamin sa kulturang kinabibilangan ng ating nakagawian sa paggamit ng rice o bigas, palay, kanin, tutong, at bahaw. Ano nga ba ang kahalagahan ng wika sa interaksyon? Ang wika ay ang pangunahing lakas na nag-uugnay sa tao sa kanyang kapwa o sa kanyang komunikasyon, nagpapanatili ng dunong sa paglipas ng panahon o kaalaman at nagkakaisa sa isang bansa, yung ating pagkakakilanlan. Narito ang 3 susi sa pagbubuod ng punto ng kahalagahan ng wika sa interaksyon. Tandaan, una ay ang instrumento. Ito ang tulay sa pang-araw-araw na ating pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan. Kalawa, ito ay imbakan, lalagyan ng ating kasaysayan at dunong para sa hinaharap. At ikatlo, semento, tagabuklod at tatak ng ating pagka-Pilipino. Kabuuan, wika ang tulay sa kapwa, imbakan ng dunong at semento ng bansa. Nakaranas na ba kayo ng sitwasyon kung saan nagbiro kayo sa inyong kaibigan at nagtawanan kayo, pero nang ginawa ninyo ang parehong biro sa inyong magulang o guro ay napagalitan kayo? Bakit kaya magkaiba ang naging reaksyon nila kahit pareho naman ang inyong sinabi? Dahil iyan ang katotohanan ng mabisang komunikasyon ay hindi lang tungkol sa pagpili ng tamang salita. Ayon sa tanyag na linguistang si Delhaims, upang maging mahusay tayo makipag-usap, kailangan nating maging linguistically competent. Ibig sabihin, alam natin kung paano iangkop ang ating sinasabi sa sitwasyon, sa lugar, at sa taong ating kausap. Upang hindi tayo mapahiya o makasakit ng damdamin, binuo niya ang acronym na SPEAKING. Ito ang nagsisilbing natatanging checklist o gabay na dapat nating tandaan at isaalang-alang bago tayo magsalita. Handa na ba kayong alamin kung anong ibig sabihin ng bawat titik? Una, S ay setting at scene, lugar at panahon o tema ng usapan. Ang setting ay ang pisikal na lokasyon kung saan nag-uusap ang mga tao, habang ang scene naman ay ang psikolohikal na kapaligiran o ang pangkahalatang pakiramdam ng sitwasyon, formal ba o di formal. Halimbawa, kung ikaw ay nasa loob ng simbahan o kapilya habang may misa, ito ang setting, ang kapaligiran ay seryoso at sagrado, ito ang scene. Kaya naman ang kilos at paraan ng pagsasalita ng mga tao ay formal,
pabulong at may paggalang. Ikalawa, P. Participant, ang mga kausap. Sila ang mga taong kasali sa komunikasyon, ang nagsasalita o speaker, at ang nakikinig, listener. Binabago natin ang ating wika depende sa edad, katayuan, o relasyon natin sa ating kausap. Halimbawa, iba ang paraan ng ating pakikipag-usap sa ating barkada. Pwedeng gumamit ng slang o pabalbal na salita, kumpara sa pakikipag-usap natin sa ating punong guro o prinsipal. Gagamit tayo ng formal na pananalita at mayroong po at opo. Ikatlo, ends para sa I o ang layunin. Ito ang pakay, tunguhin, o ang gustong makamit ng nag-uusap pagkatapos ng komunikasyon. Halimbawa, ang layunin ng isang sales lady sa mall ay makabenta ng produkto. Kaya naman, ang kanyang pananalita ay mapanghikayat at magalang, puno ng papuri sa customer. Bagay po sa inyo. Napakaganda niyo po tignan dyan. At ikaapat, A para sa act sequence, ang daloy o takbo ng usapan. Ito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kung paano nagsimula, nagpatuloy, at nagtapos ang pag-uusap, kabilang ang pagpapalitan ng mga salita ng walang bastusan. Halimbawa, sa isang formal na debate, may striktong pagkakasunod-sunod. Magsisimula sa pagpapakilala ng moderator, susundan ng unang panig, pagkatapos ay ang kabilang panig para sa rebuttal, at magtatapos sa konklusyon. Hindi pwedeng magsalita ng sabay-sabay. Para sa ikaapat, K para sa case, ang tono o gawi ng pagsasalita. Tumutukoy ito sa tono, pahiwatig o pangkahalatang emosyon sa paghahatid ng mensahe. Maaari itong formal, seryoso, mapagbiro o sarkastiko. Halimbawa, kung ang balita na iyong ibabahagi ay pakikiramay sa namatayan, ang iyong key o tono ay dapat na malungkot at seryoso. Hindi angkop na sabihin ito ng tumatawa o sa masiglang tono. Ika-anim ay para sa instrumentalities. Ito ang channel o medium ng komunikasyon. Ito ang kasangkapan o daan kung paano ipinararating ang mensahe. Maaari itong pasulat, pasalita, harapan o face-to-face, o sa pamamagitan ng teknolohiya tulad ng chat, video call, o text. Halimbawa, kung nais mong mag-apply ng trabaho, ang tamang instrumentality ay ang pagpapadala ng formal na liham o email. Hindi angkop na mag-apply sa pamamagitan ng pagpapadala lamang ng isang simpleng text message na may jejemon pa na spelling. Ikapito ay ang N o norms, panuntunang panlipunan. Ito ang mga pamantayan, kultura o inaasahang asal ng mga tao sa isang partikular na grupo habang nag-uusap. Kasama rito ang pwedeng gawin at bawal gawin. Halimbawa, sa kulturang Pilipino, norm o tradisyon na natin ang huwag sumabat o sumigaw habang nagsasalita ang matatanda. Ang pagsagot ng pabalang ay itinuturing na kawalan ng paggalang. At huli, G para sa genre, uri ng pagpapahayag. Tumutukoy ito sa anyo o uri ng tekstong ginagamit sa pakikipag-usap kung ito ba ay isang talumpati, kwentuhan, tula, interview o panalangin. Halimbawa, kung ikaw ay naatasang magsalita sa araw ng pagtatapos o graduation, ang genre na iyong gagamitin ay isang talumpati o speech. Iba ang estruktura nito kumpara sa simpleng pakikipagkwentuhan sa kanto. Talakayin naman natin ang paggamit ng magagalang na pananalita. Sa ating araw-araw na pakikipag-usap, ang wika ay hindi lamang simpleng instrumento para magpasa ng impormasyon. Ito ay nagsisilbing malinaw na salamin sa ating pagkatao, ng ating kultura, at kung paano natin pinahahalagahan ang ating kapwa. Sa lingwistika, ang pagpili natin ng magagalang na salita ay bahagi ng tinatawag na pragmatika o pragmatics.
Ito ang pag-aaral kung paano natin ginagamit ang wika depende sa sitwasyon at sa ating lipunan. Sa kulturang Pilipino, ang paggalang ay ang pinakapundasyon ng ating pakikipagkapwa-tao. Hindi lang natin ito sinasabi dahil sa nakasanayan natin, kundi ayon sa mga sosyolohista, ginagamit natin ito para sa tatlong mahalagang dahilan: upang mapangalagaan ang muka o damdamin ng ating kausap, upang ipakita ang tamang distansya at respeto sa edad o otoridad, at upang mapanatili ang kapayapaan at harmonya sa ating paligid. Ngayon ay alamin natin kung paano natin mas mapatitibay ang haliging ito sa ating personal at interpersonal na pakikipag-ugnayan. Ano-ano nga ba ang 4 na pamamaraan ng pagpapakita ng galang? Una, paggamit ng mga katutubong hudyat ng paggalang. Ito ang paggamit ng mga salitang nagpapakita ng respeto sa edad, autoridad o propesyon ng kausap. Kasama rito ang mga katutubong salita tulad ng po at opo, pati na rin ang mga katawagan sa pamilya at lipunan. Halimbawa, magandang umaga po, Ate Lina. Nandiyan po ba si Dr. Santos? Ang paggamit ng po, ate at doktor ay nagpapakilala ng respeto at katayuan ng kausap. Ikalawa, angkop na estratehiya sa pagtanggi. Ito ang paraan ng pagsasabi ng hindi o pagtanggi sa isang paanyaya o pakiusap nang hindi nakasasakit ng damdamin. Madalas itong ginagawa sa pamamagitan ng pagpapasalamat muna, sinusundan ng paghingi ng paumanhin, at pagbibigay ng maayos na dahilan. Halimbawa, maraming salamat sa pag-imbita sa iyong kaarawan, subalit humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ako makakadalo. May nauna na kasi kaming lakad ng aking pamilya. Mas magalang ito kumpara sa pagsasabi ng linyang ayoko may gagawin ako. Ikatlo, ang paggamit ng pahiwatig o euphemismo. Ito ang paggamit ng mga malalambot o banayad na salita kapalit ng mga salitang masyadong matatalim, bastos o direktang makasasakit kung pakinggan. Halimbawa, sa halip na sabihing namatay ang lolo ko, mas magalang at mas banayad gamitin ang sumakabilang buhay na po ang lolo ko. O kaya naman sa halip na sabihing mataba ka, gagamitin ang medyo malisod ka ngayon na. At ika-4, etika ng komunikasyon sa digital na espasyo. Ito ang pagsunod sa mga tamang asal at batas ng paggalang kapag nakikipag-usap sa internet, social media, email o chat. Kasama rito ang pag-iwas sa mga pag-type ng all caps na mukhang sumisigaw at ang paggamit ng maayos na pagbati bago mag-chat. Halimbawa, sa halip na i-chat agad ang guro na, "Sir, ano po ang score ko?" Ang tamang gawin ay, "Magandang hapon po, sir. Itatanong ko lang po sana kung maaari nang malaman ang aking marka sa pagsusulit. Maraming salamat po." Talakayin naman natin ngayon ang panuntunan sa konversasyon ni Grice. Isipin ninyo ang sitwasyong ito. Itinanong mo sa iyong kaklase, "Anong oras na?" Pero ang sinagot niya sa iyo ay, "Kumain na ako ng tanghalian." Ano ang mararamdaman mo? Tiyak na malilito ka dahil walang koneksyon ang kanyang sagot sa iyong tanong. Dito pumapasok ang pag-aaral ng pilosopong si Paul Grice. Ayon sa kanya, ang matagumpay na pakikipag-usap ay hindi tsamba. Ito ay nakasalalay sa tinatawag na cooperative principle o prinsipyo ng pagtutulungan. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakikipag-usap, may implicit o di nakasulat na batas tayong automatikong sinusunod upang magkaintindihan tayo ng ating kapwa. Binuo niya ito sa pamamagitan ng 4 na maxims ng konversasyon. Kapag sinuway o nilabag natin ang mga panuntunang ito, asahan natin ang kalituhan, maling akala, o matinding miskomunikasyon sa ating buhay. Himayin natin ang 4 na batas na ito upang maging mas malinaw at tapat ang ating pakikipag-ugnayan sa iba. Una, maxim of quantity, panuntunan sa kwantidad o dami. Ang iyong ibibigay na impormasyon ay dapat na sapat lamang, hindi kulang at hindi rin sobra.
Ibigay lamang ang hinihinging detalye ng kausap nang walang paligoy-ligoy. Halimbawa, tinanong ka ng iyong guro, "Sino ang lumiban sa klase ngayon?" Ang tamang Maxim, "Si Juan po, ma'am." Sapat lamang ang ibinigay na impormasyon. Maling Maxim, "Si Juan po, ma'am, na taga-kanto na sumasayaw sa TikTok tapos late pa po siya lagi." Masyadong marami at sobra-sobra ang detalyeng ibinibigay. Ikalawang Maxim ay Maxim of Quality, panuntunan sa kalidad at katotohanan. Dapat maging tapat sa pakikipag-usap. Huwag magsabi ng mga bagay na alam mong mali o kasinungalingan. At huwag magpahayag ng mga chismis o impormasyong wala kang sapat na patunay o ebidensya. Halimbawa, nagtanong ang nanay mo, "Nasaan ang sukli ko kagabi sa tindahan?" Ang tamang Maxim, "Nabili ko po ng candy ang 5 piso, nay." Ang maling Maxim, "Nawala po sa daan, hinangin yata." Ito ay kasinungalingan o walang sapat na batayan upang pagtakpan ang ginawa. Ikatlo, Maxim of Relation, panuntunan sa relasyon o kaugnayan. Ang sapat na pahayag o ang sagot o pahayag ay dapat laging may koneksyon o kaugnayan sa pinag-uusapan, kumbaga ay relevant. Huwag mag-iiba ng paksa ng pabigla-bigla. Halimbawa, tinanong ka ng iyong kaibigan, "Gusto mo bang sumama sa amin mamaya sa mall?" Ang tamang Maxim, "Hindi muna, marami pa kasi akong takdang aralin." May koneksyon ang kanyang kasagutan. Ang maling Maxim, "Ang ganda ng sapatos na suot mo ngayon, saan mo nabili?" Walang koneksyon at iniiba ang usapan. At ang ikaapat, Maxim of Manner, panuntunan sa pamamaraan o kalinawan. Dapat maging malinaw, maayos, at madaling maunawaan ang paraan ng pagsasalita. Iwasan ang mga salitang malabo ang kahulugan, magulong estruktura, at nakalilitong pahayag. Halimbawa, nagtanong ang isang pasahero, "Paano po pumunta sa paradahan ng tricycle?" Tamang Maxim, "Maglakad ka ng diretso hanggang sa dulo ng kanto, nasa kanan mo lang ito." Malinaw, maayos ang pagbibigay ng direksyon. Maling Maxim, "Pumunta ka dun sa banda dun, tapos iikot ka sa may basta dun, malapit sa may puno." Malabo at nakalilito. At para naman sa pinakahuling paksa na ating tatalakayin, isa-isahin natin ang tekstong pasalita, pasulat, at multimodal. Kung gagawa kayo ng isang pagbati para sa karawan ng iyong matalik na kaibigan, alin sa tatlo ang iyong pipiliin? Sasabihin mo ba ito sa harapan, pasalita? Isusulat mo ba ito sa isang chat, pasulat? O gagawan mo siya ng isang video sa TikTok na may kasamang musika, picture at text, multimodal? Sa makabagong henerasyon ngayon, ang komunikasyon ay hindi lamang nakakahon sa simpleng pagsasalita at pagsusulat. Habang umuunlad ang ating teknolohiya at lipunan, umuunlad din ang paraan kung paano natin ipinapahayag ang ating mga sarili. Himayin natin ang 3 anyo ng tekstong ito. Alamin natin ang pagkakaiba ng tekstong pasalita na nakabatay sa tunog at bigkas, ang tekstong pasulat na gumagamit ng mga permanenteng simbolo at titik, at ang kapangyarihan ng tekstong multimodal kung saan pinagsasama-sama ang mga imahe, tunog, kulay at galaw upang mas maging malikhain at mabisang maiparating ang ating mensahe sa totoong buhay at sa social media. Una, ang tekstong pasalita, spoken text. Ito ang anyo ng komunikasyon na gumagamit ng tinig, tunog, at bigkas ng mga salita upang maiparating ang mensahe. Ito ay madalas na nagaganap ng madalian o na on the spot. Kaya naman kasama sa pag-unawa nito ang boses o ang tono ng boses, bilis ng pagsasalita, at mga hinto. Halimbawa, ang formal na talumpati ng isang valedictorian sa araw ng pagtatapos, o ang simpleng chismisan at kwentuhan ng 2 magkaibigan sa kantina. Ikalawa, ang tekstong pasulat o written text.
Ito ay anyo ng komunikasyon na gumagamit ng mga permanenteng simbolo, titik, at bantas upang maitala ang mga ideya. Ang tekstong ito ay mas formal, pinag-iisipan ng mabuti ang estruktura, at maaaring balikan o basahin muli ng mambabasa kahit lumipas na ang mahabang panahon. Halimbawa, isang balita sa pahayagan o dyaryo, mga akademikong aklat o isang formal na liham, paumanhin na ibinibigay sa guro kapag lumiban sa klase. At ikatlo, multimodal text. Ito ang pagsasama-sama ng dalawa o higit pang pamamaraan o modes ng komunikasyon upang makabuo ng isang malinaw na mensahe. Hindi lamang ito dumedepende sa purong salita o titik. Gumagamit ito ng mga kombinasyon ng imahe, kulay, galaw o animation, disenyo, at tunog, musika o sound effects. Isang infographic na poster ang halimbawa nito, tungkol sa kalusugan na may kasamang maikling text at mga drawing o icons. Halimbawa rin sa isang Facebook meme na may larawan at nakakatawang caption o isang TikTok video na may gumagalaw na tao, background music at subtitles.